So nagbayad tayo ng 100 pesos sa entrance. Alright, update ho tayo for today's video. Kumustahin natin si Aliwagwag Falls dito sa Barangay Aliwagwag, Municipality of Katiil, Davao Oriental, Davao Region, Mindanao, Philippines, Southeast Asia, Asia, World, Earth. Ganun, no? So, kumusta nga ba si Aliwagwag Falls ho dito mga hagala? Kung gumana pa ba to? Kung ito ba ay pwede nang paliguan? Pwede na ba siyang pasokin ng mga turista? I mean, ng mga bisita, no? Pwede na ba siyang pasyalan? Pwede na ba tayo magtampisaw ho dito? Hindi na ba siya kagaya ng mga nagdaang mga buwan at taon na ang mga vlogger at saka yung mga tao na nagpupuntahan ho dito ay hanggang selfie na lang ho sila, no? Sa kanilang pinupuntahang Aliwagwag Falls, no? So nakakalungkot yun in my part siguro kung ako yun, no? Like bumiyahe ako from Davao City ng napakatagal, like 2.5 hours to 3 hours. Tapos ang magiging ending ay ganito lang din naman. Parang ang magiging ending is hanggang tingin lang, no? Hindi mo man lang talaga lasap. Ibig ko sabihin, hindi mo man lang talaga maramdaman or ma-feel, no? Yung napakalinis na tubig, napakalamig na tubig ni Aliwagwag Falls. So yun na nga, bali for this video is ang sagot ko doon sa inyong mga katanungan kung pwede bang paliguan, the answer is big fat yeses, no? Sobrang pwede na ho talagang mapariguan na lugar ho nila ang Aliwagwag Falls. Okay, sa mga hindi nakakaalam, itong Aliwagwag Falls ay dati ko na napuntahan way back 2014 hanggang 2016, paulit-ulit, walang kasawa-sawang pagtatampisaw paliligo rito sa area nila. Gawa nung napakaganda nga naman talaga sadya, no? Ibig ko sabihin dito sa Pilipinas na sobrang taas, grabe, pagkakaibang level yung humidity sa ating lugar, sa ating bansa, lalo na kapag sasapit yung dry season, no? Yung mga summertime madness, gano, no? So sobra talagang nakaasar, nakairita, no? Yung sobrang init ng panahon, lalo na sa mga kagaya ko na walang aircon. Hindi ko sabihin na that time, no? So wala pa tayong aircon, no? Kumbaga young, dumb and broke. So wala pang afford pambiling aircon. So ang ibig ko sabihin is very stressful, no? Nakairita talaga. Sobrang nakaka-bad trip. So ang paraan ho talaga natin para makatakas sa sobrang init, napakataas ng heat index natin sa Pilipinas, is kailangan pumunta ng mga shopping malls, no? Para makapagpalamig and maligo sa dagat, and at the same time mag-swimming mag-swimming sa falls. Ngayon, ang falls is hindi naman kasi lahat ng lugar sa Pilipinas ay binayayaan ng falls, no? Although marami tayong mga mountainous areas, pero hindi lahat ng mga mountainous areas is merong ganito kagara, ganito kaganda, world class na falls, no? Sobrang protected kasi itong lugar na to dito, kaya hindi siya polluted. Sobrang napakalinis talaga ng tubig, kahit dito makainom ka man ng aksidenteng makainom ka ng tubig, okay lang, no? So ibig sabihin kasi talaga siya, fresh water from the mountains. So ngayon, bali ang sagot ko doon sa inyong mga katanungan kung pwede ba paliguan, the answer is yun nga, ulitin ko, big fat yeses na pwede nang paliguan ho dito. So entrance, kita nyo naman, sinabi ko sa pinakauna, 100 pesos. Tapos anong oras pa dito yung simula ng entry time. So maaaring alas 7 yata, alas 6, alas 7, alas 8, or parang office time, no? Kailan ba magsisimula yung opisina natin, government office, so sabihin alas 7. So yun, pwede na tayong pumasok dito by alas 7, tapos hanggang alas 5 ng hapon na. And sa mga pupunta ho rito, dagdag kaalaman na lang, no? Just in case ba, no? So magiging guide ho ninyo itong video na to. Pupunta kayo ng Katiil, sabihin natin na wala kayong service. Kasi madalas pupunta rito may mga van, may mga motor, may mga angkas, di ba? May mga habal-habal. So baka isipin nyo na hindi siya accessible. Actually, accessible ho siya, no? Maaari ho kayo dito pumunta kahit wala ho kayong sariling sasakyan, gawa nung merong mga ruta ho dito ng mga buses, tatlo, no? Merong Bachelor Express, merong Davao Metro Shuttle Bus, meron ding Guyano Bus. So ibig sabihin tatlo, no? Iwan ko kung mayroon pa bang iba, basta yun na tatlo na yun ang dumadaan dito punta at pabalik. So ang pinaka-importante ho dito is merong papuntang Davao pa uwi. So meron silang biyahe ho dito na early as 9 AM, no? Alas 9 ng umaga papuntang
Davao City from Katiil, Municipality of Katiil. Tapos ang third trip naman is alas 12 ng tanghali, tapos ang pang last trip is alas 3. Pero base din sa mga napagtanungan ko mga taga rito sa Katiil, hindi lang naman talaga tatlo, no? Parang may mga 5, tsaka maliban doon may mga taxi ditong dumadaan. Seryoso, kasi Katiil is part pa rin naman ng ano yun, Metro Davao. So yun, ibig sabihin hindi mo na kailangang hindi talaga required, no, na magkaroon ng sariling sasakyan para makapunta ng Aliwagwag Falls, kasi pwede ka nang mag-commute. Malin pa pala, no, pang-apat, Malin bus. Anyway, so yun lang, bali first trip from Katiil to Davao is alas 9 ng umaga. Second trip is bachelor tours, I don't know. So basta meron silang second trip na alas 12 ng tanghaling tapat, no, 12 noon, and meron silang last trip na alas 3. Pero bago pa dyan, merong mga dumadaan dito ng mga van, marami. So ako, since I highly discourage ko talaga na wag sumakay ng van kapag mga long distance, mas safer ho talaga di hamak ang mga basis kumpara sa van. So well, choices ho rin nyo yan kung hindi naman kayo talaga, wala kayong scares, wala kayong trauma when it comes to van. So you can take van naman, no, mga UV Express. Anyway, so yun lang, bali kumusta, okay na siya. So 100 pesos ang entrance. Nagsimula pala dito mag-open ang Aliwagwag Falls para paliguan ng mga tao, mga bumibisita ay noong Mayo. Yan po yung sabi sa akin ng mga nagbabantay ho dito sa entrance area. So yun, may ibig sabihin April, March, February, and then January in that year of 2023 hanggang 2022, 2021, maaring hindi sila open dito para sa public, gawa nung siguro dahil sa pandemic, no, tapos tinuloy-tuloy nila. Tapos sa mga nagtatanong naman dito, paano kung paano makapunta dito sa Katiil early as possible, no? So di ko alam, maaring baka siguro merong biyahe, no, na Davao to, basta pagkakalam ko ito based on my base sa pagkakaalam ko lang talaga, merong alas 2 yata, alas 3 ng madaling araw papuntang Katiil, alauna ng madaling araw papuntang Katiil. So ibig sabihin 3 hours yung biyahe noon. So alas 3, no, parang mga ganun. So ibig sabihin mga alas 6 na sa Katiil na kayo niyan, no, dadaan na kayo ng Aliwagwag Falls. O di kaya yun, Aliwagwag Falls, no. So pwede kayo maligo umaga. Pero kung gusto niyo talaga mag-overnight, meron namang matutulugan sa Katiil Municipality or sa kailang pinaka-proper town. Meron ho silang mga lodging houses ho doon, no? Maaari kayo matulog doon. Air condition yung kinuha ko doon, like magkano yung 600 pesos yata, 700 ba yun, basta mura lang, o maganda na yung tulugan. Tsaka marami silang transients, mga staycation, no? Mga lodging houses doon sa Katiil proper. So safe ba Katiil? Yes, safe ho siya, no? Friendly ang mga tao. Actually hindi man ganun, hindi man natin masasabing friendly, pero wala silang pakialam. Yun. So hindi pala friendly ang siguro, baka approach, hindi lang sila ganun siguro wala sila pakialam. Yun na lang masasabi ko. So safe ba sa Katiil? Yes, safe siya. Walang walang pakialaman ng mga tao, no. Hindi ka papansinin kahit pa siguro, I don't know, sa mga siguro pag white people ka or sabihin natin foreigner, no. Hindi ko alam. It's common kasi sa Pilipino, no, kapag foreigner ang nakita ho natin, lalo't hindi tayo sanay makita, hindi naman talaga madalas pinupuntahan yung lugar ho natin ng mga foreigners, so talagang mamamanghaw tayo, no. Pero sa mga dayo, since Pilipino lang kagaya ko, wala naman sigurong special sa mukha ko, kaya napapansin ko na parang walang pakialam yung mga tao. Kahit pa nagbibitbit ka ng pang-vlogging tools, parang gano'n, no? So wala silang paki, basta kay safe ang Katiil. Yan ang masasabi ko. Well, ano pa bang maidadagdag ko? Tanong na lang kayo dyan, no, kung ano pa mga additional information na na-missed out ko, hindi ko nasabi dito. So maaari nyo sabihin na lang. Okay, so Katiil pala, sa mga di nakakalam, isa siya sa pinaka magandang falls dito sa Pilipinas. Although maraming mga falls, marami tayong talon sa Pilipinas na napaka napakaganda, napaka-amazing, no, ng kanyang view, design, di ba, ng kanyang forma. Pero Aliwagwag Falls na yata para sa akin ang pinaka-the best. Tapos sa pangalawa pa diyan, siya pa ang pinakamataas na falls sa buong Pilipinas. So in short say, napaka-iconic. So yun lang, basahin natin ang description ni Aliwagwag Falls kung gaano nga ba siya ka-iconic. Basta di ko na siya babasahin. Basta alam ko lang, ako sure dito na 340 meters ang kanyang taas.
Yes, yung kanyang pinakataas, no? Tapos meron siyang 84 steps. Ibig sabihin nun parang hagdan-hagdan ba, no? Kung meron tayong hagdan-hagdan pala yan sa Luzon, sa Cordillera region, meron din tayong 84 steps hagdan-hagdan na falls located in Barangay Aliwagwag, Katiil Municipality, Davao Oriental Province, Rehiyon 11, Mindanao Island, Southern Philippines. So yun lang siguro, no? So sana ay magustuhan ho ninyo ating ginawang update lang. So yun lang naman ang pinaka-importante, no? So o nga pala, dagdag ko lang, no? Hindi sa mga hindi nakakapunta dito so far or kailanman, or yung mga nakapunta dito pero nitong taon lang or nitong buwan lang, or di kaya makapunta dito tapos ganyan ang hitsura ng ng tubig sa falls. So ang masasabi ko is hindi ho ganyan talaga ang original na hitsura ng falls dati nung ako napunta dito 2014 hanggang 2016, pabalik-balik. So napakalaming mas maraming supply ng tubig ang binubuhos dito, yung pinapaliguan ng mga tao. So ngayon wala na masyado. So safety ba siya sa mga maliligo rito? Well, the answer is yes naman. Safety naman siya. Wala namang mga banakon, wala namang mga king cobra so far, no, na naitalang nahagat ho rito. Tapos pangalawa, meron ho rito watcher. Parang kung mayroong Baywatch, di ba, sa dagat. So meron dito basta mayroong watcher ho dito. Mayroong isang tao na parang sahuran yata ng gobyerno ng government, I mean ng provincial, no, para maging watchman. Tapos kung tanongin nyo is meron bang naliligo rito, marami naliligo ho rito nung time na ako nagpunta. Alas 9 ng umaga ako, alas 8 pa lang dito na ako noon. So early as 8 AM. Tapos ngayon, actually 7, no, mga 7:30. Dito na ako. Tapos by almost magtatanghali na, marami na ako nakita mga grupo, no, may mga Korean pa nga tapos mayroong ibang mga parang I don't know kung mga Indian ba yun or basta mapuputi sila, baka European, something like that, no. Basta hindi sila parang Europe or parang Middle East, I don't know, basta iba ang mukha nila. Grupo sila ng mga kababaihan. Tapos yun, may mga ilan, tatlo, dalawa, apat na mga sunod-sunod na pumupunta ho rito sa lugar. So masasabi ko na kailangan nyo nang puntahan tong lugar na to bago pa mawala itong tubig na to. Kasi maliit lang yung tubig, kunti na lang. So ibig sabihin ho niyan, talaga, global warming is real, it's happening, no. So umiinit, sa sobrang init na talaga ng natin, ng klima sa buong mundo, yun, ang tubig ay mga tubig natin sa mga falls gaya nito, mga naturals, ay kumukunti na lang, no. Pati hindi lang sa mga falls, no, pagiging sa mga ilog, pansin ko rin So that's all for this video. Thank you for watching. Okay na yun, update lang yun. Sa maganda, basta maganda, the best ho rito. Talaga nakatanggal ang stress.